Ano nga bang mga benepisyo ang dapat matanggap ng isang miyembro na naging imbalido? Para po pag-usapan niya, makakasama po natin si Dr. Brenda Viola, ang Assistant Vice President and Officer in Charge ng Medical Services Division ng Social Security System. Ma'am, magandang umaga po. Good morning, Audrey. And magandang umaga po sa ating televiewers. Okay, bago po ang lahat, para sa kaalaman ng ating mga viewers ngayon, ano po ba yung mga benepisyong dapat matanggap ng isang miyembro ng SSS kapag ito'y naging imbalido? Okay, meron po tayong tinatawag na disability benefit. Ito po ay benepisyo sa pagkabalda. Ito ay isang cash benefit na pinagkaloob natin sa ating mga miyembro na nabalda sanhi sa kanilang sakit or injuries. Meron tayong dalawang klase ng disability benefit. Ito po ay partial o kaya total. Depende po ito sa degree ng disability. Ngayon, pag sinabi natin po na partial, ang rating po ng disability ay less than 75%. At kung ito ay binabayaran ng pension, may hangganan po, limited lang po. May limited number of months iraran yung kanyang pension. At pwede siyang makabalik sa trabaho. On the other hand po, yung total disability benefit, once na mag-reach na po yung disability rating niya na 75% and above, up to 100%, that is equivalent to total. Now, hindi na po makabalik ang isang miyembro sa trabaho sa ng kanyang karamdaman o injuries. Total po yan. At kung monthly pension ang bayad sa kanya, tuloy-tuloy po ito. Ngunit, pwede pong masuspend, ituloy ko na po, pwede pong masuspend ang kanyang total disability pension pag siya po ay hindi naka-report sa SSS o kaya naka-recover siya sa kanyang sakit at meron pa isang condition na hindi siya nakapag-report, nakabalik siya sa trabaho. Pero iniinda niya pa kaya itong... Meron pa pong sakit. Nag-recover siya sa sakit. So, hindi na siya qualified sa total. Nasususpend po ang kanyang pension. Alam niyo po, importante ito, no? Lalo na sa mga kababayan natin, ng mga trabahador, sa mga high risk na mga trabaho. Dahil sila itong mga nasasabugan minsan, disgrasya, puputulan ng kamay. Sa oras ng pagtatrabaho. Sa oras ng pagtatrabaho. Pero ano po bang kwalifikasyon para makakuha siya ng benepisyon ganito? Unang-una, sasagutin ko lang yung sinabi mo na aksidente sa oras ng trabaho. Meron pong ibang benepisyo dyan na tinatawag na employee's compensation. So, iba po yun. Meron Easy po yun. Easy. Now, ang dinidiscuss po natin, yung about benepisyo na binibigay ng SSA. Ang qualification po sa disability benefit, ang kanyang condition, syempre, permanent. Hindi po natin binibigyan ng disability benefit kung ito po ay temporary lamang. Pang-sickness po yon kasi gumagaling. Ngayon, contribution-wise, dapat meron siyang isang monthly contribution bago ang semestre ng pagkakalit. So, nabanggit niyo na rin po yan, Doc, ano? Paano po ito kinikwenta? Paano po yung calculation nito? Meron pong formula silang ginagamit. Hindi ko memorize. Basahin ko na lang po, ha? Tinitingnan po kung ano ang mas beneficial sa member. Ang unang formula po, 300 pesos plus 20% times the average monthly salary credit plus 2% times the average monthly salary credit times CYS or credit years of service minus 10. Isang computation po yan. Ang pangalawa is 40% times the average monthly salary credit. At ang pangatlo, yung minimum pension. Pag naka 10 years is 1,200. Medyo mahirap gagawin ngayon yan, mga manonood, ano? At meron pong isang departamento na in charge sa pagpupumpute. Okay. Ito na lang po, no? Sa ilang buwan po ba ang binabayaran ng SSS sa uri ng uri ng pagkabalda? Yung duration ng pension, ito po ay depende sa disability, percent of disability. For example po, may sakit sa baga ang isang miyembro, nabigyan po siya ng 30% of the body. That is equivalent to 23 months monthly pension. Ngayon, kung ito po, may dalawang manner po kasi ng pagbabayad. Lump sum, kung less than 36 monthly contributions bago ang semestre ng pagkabalda, o kung na-satisfy niya yung 36 monthly contribution, pension po ang bayad sa kanya. Okay. So mga miyembro po
ng SSS na siguro ngayon lang nalaman itong benepisyong ito at interesado sila na sumailalim sa programang ito, ano po yung mga dokumentong kailangan nilang isumite? Pag nag-file po ang isang miyembro ng disability benefit, kailangan po mag-accomplish ng disability claim application. And then, meron tayong MMD 102 or the medical certificate na dapat pirmahan ng kanilang attending physician at i-attach yung mga latest na laboratory or diagnostic procedures o kaya hospital abstract. And then, meron pong isang maliit po na page doon sa ating disability claim application, yung signature card, i-attach po doon yung kanyang, idikit yung kanyang picture. And then, magdala po ng kanilang SSS ID o kung wala, 2 valid IDs na mayroong signature. Halimbawa po, ma'am, ang isang miyembro ay tumanggap na ng disability benefit. Maaari niya pa rin po bang ipagpatuloy yung kanyang contribution sa SSS? Kung ito po ay partial, at siya ay nakabalik sa trabaho, pwede po siyang magpatuloy ng hulog. Pero kung wala po siyang earnings, siyempre wala pong hulog. Pero kung total po, hindi na po kailangan maghulog kasi hindi ka na nga makabalik sa trabaho. So, walang earnings, hindi na siya magpapulog. Halimbawa, yung tumanggap na po ng disability benefits, maaari pa rin po ba siyang tumanggap ng retirement benefit? Kung total po, hindi na kailangan. Kasi pareho po ito na final claim. Pero kung partial disability, and then natapos na yon, then dadating na yung kanyang contingency ng retirement, pwede siya mag-file. Halimbawa kung ang miyembro ay mas lalong lumala yung kanyang karamdaman, maaari po bang i-renew niya ito? Opo, kasi ang sinasabi natin kanina, yung partial disability, may hangganan. Ngayon, kung ito po ay lumala at natapos na po yung kanyang pension, pwede po siyang mag-file ng panibago para kumbaga tawagin natin na extension for the same illness. Pareho po ang proseso. Mag-accomplish ng disability claim application, the medical certificate should be accomplished by the attending physician. Pareho na. At isubmit sa nearest SSS office, yung branch natin, para i-assess. Kung hindi niya kayang mag-file personally, then pwede pong ipadala through his representative. At kailangan lang po mag-attach ng sketch para kung kailangan siyang matingnan ng doktor, meron tayong reference kung saan siya Okay, natanong ko na po kung paano yung lumala yung kanyang karamdaman. Halimbawa naman po na ituloy na talagang sumakabiling buhay na itong miyembro ng SSS. Yung kanya po bang benepisyo ay maaari din ipasa sa kanyang mga anak? Kung ito po ay total disability, na bibigyan po ng naipapasa po sa kanyang mga beneficiaries. Pero kung partial po, ay hindi. Sa total na po yun. Sa total lamang. Okay, sa lahat po ng mga SSS members na may mga katanungang papatungkol dito sa may disability program o benefits ng SSS, saan po sila maaaring makipag-ugnayan, ma'am? Sa lahat po ng ating branch offices, meron tayong medical evaluation section. May mga doctors po tayo doon. So, pwede po sila makipag-ugnayan kung saan sila po malapit para hindi na po sila mahirapan. Ngayon po, hindi na nila kaya, so magpadala lang po ng representative. At siya ang mag-submiti ng kanyang application, basta meron lang po sketch. Para just in case na kailangan siyang makita ng aming doktor, pupuntahan po siya, i-home visit po or domiciliary. Okay, napakagandang malaman na ang SSS ay may programa para sa mga kababayan nating miyembro ng SSS na nasasailalim sa pagka-imbalido o humarap sa ganitong problema, no? Dahil yan sa SSS Disability Benefits. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakasama po natin si Dr. Brenda Viola, ang Assistant Vice President and Officer in Charge ng Medical Services Division ng Social Security System. Mabuti na lang may SSS.